Okay, children, ang ituturo ko naman sa inyo ay pag-divide ng fraction. So, division of fraction. So, for example, meron tayo ulit 24 over 32 divided by 4, 6. First step, itong 24, isulat nyo muna. Itong divide, gagawin nating multiplication. Then, get the reciprocal of 4, 6. Pag sinabi nating reciprocal, kabaligtaran. So, magiging 6, 4. Ngayon, pwede nyo ngayon, kumuha kayo ng greatest common factor nila kung saan nyo siya i-divide. So, basta tandaan nyo, dito, magre-reduce lang tayo ng fraction. Basta isang numerator at isang denominator. Bahala kayo kung saan nyo siya i-divide. So, para hindi kayo malito, tingin muna kayo sa unang numerator. Hanapan nyo siya ng kapartner sa ilalim. Saan nyo siya i-divide? Since pareha silang even number din doon, may number sila na pwedeng i-divide sa kanila. So, pwede nyo ngayon hanapin uli ang greatest common factor. Kung dito sa 32 or dito sa 24 may di-divide. Kung pipiliin mo ang 4 at ang 24, of course, alam natin yan na i-divide yan sa 4. Ito, pwede nyong i-divide sa 4. Hindi po pwedeng ito, dinivide nyo sa 8, ito, dinivide nyo sa 4. Kailangan sa isang number lang. Ito kasi, okay, 24 divided by 4 is equals to 6. 4 divided by 4 is equals to 1. Then, proceed tayo dito. At okay, dito. Ito, pwede din doon. So, 6 and 32, saan pwedeng i-divide? Pwede siya sa 2. Pwede rin to sa 2. 6 divided by 2, 3. 32 divided by 2, ilan? 16. So, maliit na yung value, di ba? Punta na kayo sa susunod na numerator. Hanapan ng kapartner doon. O, dito na lang kasi 1 yan. 16 at saka 16 and 6, saan siya pwedeng i-divide? Since even number siya, divide mo sa 2. 2. 2. 6 divided by 2, 3. 16 divided by 2, 8. Ngayon, para hindi ka malito kasi ang daming cancel, malito ka. Isulat mo lahat ng natira. 3, 8, times, ano na lang natira dito? 3 over 1. So, ngayon, tingnan nyo. Wala naman ng number na pwedeng i-reduce, diba? So, ganito na lang. Multiply the numerator to the numerator, denominator by the denominator. 3 times 3 equals 9. 8 times 1 equals 8. Now, tingnan nyo yung sagot niya. Improper fraction siya. Pag sinabi nating improper fraction, the numerator is greater than the denominator. Mas mataas itong numerator kaysa sa denominator. So, i-divide nyo siya ngayon. So, 9 divided by 8, pwede kayong gumamit ng long division. 9, diba? Ganyan, no? 9 divided by 8. 9 divided by 8, 1. 1 times 8, 8. Minus 1. So, ngayon, ilan daw? 9 divided by 8 is equals to 1. Ilan ang natira? Isa. Ano denominator? 8. Pwede rin ganito kung ayaw mag-solve. 9 divided by 8 or ilang 8 ang makukuha sa 9? Of course, isa. Ilan ang matitira? Of course, isa. Then, ano denominator? 8. So, parehas lang. So, yun lang yung division of fraction. Another example. Okay. Another one. So, example, 6, 12 divided by 4, 8. So, ngayon, isulat nyo muna to. 6, 12. Etong division, gagawin yung multiplication. Kasi yun yung rule. Yun ang rule ng division of fraction. Kukunin nyo yung reciprocal nito at para makuha nyo yung reciprocal niya, gagawin nyo tong multiplication. Kasi ang inverse operation of division is multiplication. So, ayan, multiplication. Get the reciprocal. 8 divided by 4. 8 fourth na siya.
8 4. So ngayon, reduce the fraction. Isang numerator at isang denominator. So para hindi malito, tingnan mo nyo muna yung unang numerator. Hanapan nyo ng kapartner sa baba. Tingnan nyo kung saan siya i-divide. So gusto nyo halimbawa sa 12. O anong GCF ng dalawa? Pwede siya sa 6. Pwede siya sa 6. 6 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. Let's proceed now to the second numerator. Hanapan ng kapartner sa baba. Pwede siya sa 4. Pwede siya sa 2. So, i-divide nyo na lang siya. Kunyari, dito sa 2 nyo siya. Okay. Pwede sa 2. Pwede sa 2. 8 divided by 2 equals 4. 2 divided by 2 equals 1. Then now, tingnan nyo. I-rewrite nyo muna para hindi kayo malito. 1 over 1 times 4 over 1. Then multiply the numerator. 1 times 4, 4. 1 times 1 equals 1. So, tingnan nyo. 4 divided by 1 is equals to 4. Whole number. So, ito na yung sagot natin. 4.